Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan, ay naninirahan ang isang lalaking nagngangalang Lito. Siya ay isang simpleng magsasaka na halos wala nang maituturing na ari-arian. Ang kanyang tahanan ay isang maliit na kubong yari sa kawayan at nipa. Ang sahig nito ay lupa lamang at ang bubong ay maraming butas. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa loob ng bahay. Kapag tag-araw naman, matinding init ang kanyang nararanasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi nawawala ang sipag ni Lito. Araw-araw siyang gumigising bago sumikat ang araw. Habang natutulog pa ang karamihan, siya ay nasa bukid na at nag-aararo ng lupa gamit ang lumang asarol. Wala siyang kalabaw, wala siyang traktora, wala siyang katulong. Sarili lamang niya ang kanyang kasama sa pagtatrabaho. Dahil sa kanyang kahirapan, madalas siyang pagtawanan ng mga tao sa baryo. Isa sa pinakamahilig mangutya sa kanya ay si Mang Doro. Si Mang Doro ang pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Napakarami nitong bukirin, kalabaw at tauhan. Isang umaga habang naglalakad si Lito papunta sa bukid ay nasalubong niya si Mang Doro at ang anak nitong si Bruno. "Naku, tingnan mo nga naman si Lito," malakas na sabi ni Bruno. "Hanggang ngayon ay ganyan pa rin ang itsura," tumawa si Mang Doro. "Lito, ilang taon ka nang nagsasaka?" "Mahigit 10 taon na po," magalang na sagot niya. "At ano ang napala mo?" pangungutya ni Mang Doro. "Isang lumang kubo." Nagtawanan ang mag-ama. Hindi sumagot si Lito. Sanay na siya sa ganoong mga salita. Ngunit sa kanyang puso ay nasasaktan pa rin siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Habang papalayo ay naririnig pa rin niya ang kanilang tawanan. Pagdating sa kanyang bukid ay agad siyang nagtrabaho. Mainit ang sikat ng araw. Tumutulo ang kanyang pawis, ngunit hindi siya tumigil. Habang nagtatrabaho ay paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, "Balang araw gaganda rin ang buhay ko." Iyon ang kanyang pinanghahawakan. Ngunit hindi alam ni Lito na mas marami pang pagsubok ang darating. Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang panahon ng pagtatanim. Inubos ni Lito ang kaunting ipon upang makabili ng binhi ng palay. Umaasa siyang magiging maganda ang ani sa taong iyon. Ngunit isang gabi ay nagdilim ang kalangitan. Umihip ang napakalakas na hangin. Dumating ang isang matinding bagyo. Humampas ang ulan ng walang tigil. Nagbagsakan ang mga puno. Umagos ang baha sa maraming bukirin. Kinabukasan ay agad nagtungo si Lito sa kanyang palayan. Ngunit pagdating niya roon ay halos mawalan siya ng lakas. Lahat ng kanyang pananim ay nakalugmok sa putik. Marami ang tuluyang nasira, parang gumuho ang kanyang mundo. Lumuhod siya sa gitna ng bukid. Napayuko siya habang pinipigilan ang pagluha. "Pinaghirapan ko ang lahat ng ito." Mahina niyang bulong. Ngunit wala siyang magawa. Habang nakaupo siya sa gitna ng bukid, ay may narinig siyang mga boses. Sina Bruno at ilan pang kabataan iyon. "Tingnan ninyo, nawasak ang bukid ni Lito. Naku, wala na naman siyang aanihin." Nagtawanan ng mga ito. Pakiramdam ni Lito ay lalo siyang dinurog ng kanilang mga salita. Hindi siya sumagot. Tahimik lamang siyang tumayo at umuwi.
Pagsapit ng gabi ay nag-iisa siyang nakaupo sa loob ng kanyang kubo. Wala siyang halos makain. Isang pirasong tinapay lamang ang kanyang hapunan. Habang pinagmamasdan niya ang malamlam na ilaw ng gasera, ay napabuntong hininga siya. Bakit kaya ganoon? Tanong niya sa sarili. Bakit habang lalo akong nagsisikap ay lalo namang humihirap ang buhay ko? Walang sumagot. Tanging huni lamang ng mga kuliglig ang kanyang naririnig. Makalipas ang ilang sandali ay lumuhod siya. Pumikit siya at taimtim na nanalangin. Panginoon, hindi ko po hinihiling na yumaman. Ang gusto ko lamang ay mabuhay ng marangal. Gusto ko lamang patunayan sa mga taong kumukutya sa akin na may pag-asa pa. Matapos manalangin ay nakatulog siya. Ngunit pagsapit ng hating gabi ay nagising siya sa isang kakaibang liwanag. May sinag na pumapasok sa kanyang bintana. Nagtaka siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumabas siya ng bahay. At doon ay nakita niya ang isang bagay na hindi niya malilimutan kailanman. May isang gintong liwanag na nagmumula sa kanyang palayan. Parang may mga bituing bumaba mula sa langit. Kumikislap ang buong bukid. Kasabay nito ay umihip ang malamig at mabangong hangin. Hindi maipaliwanag ni Lito ang kanyang nararamdaman. Takot, pagkamangha, at pagtataka. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinagmumulan ng liwanag. Habang papalapit siya ay lalong lumalakas ang kakaibang sinag. Pagdating niya sa gitna ng palayan ay bigla siyang napahinto. Sa kanyang harapan ay may isang napakagandang babae na nababalutan ng gintong liwanag. Ang kanyang buhok ay tila kulay ng hinog na palay. Ang kanyang kasuotan ay kumikislap na parang ginto. At sa bawat galaw niya ay tila sumasabay ang hangin. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Hindi siya makapaniwala. Sa sino ka? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang mahiwagang babae at sa unang pagkakataon ay nagsalita ito. Ako ang tagapagbantay ng mga palayan. Ako ang mutya ng palay. Lalong namangha si Lito. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ito o katotohanan, ngunit isang bagay ang sigurado. Sa gabing iyon ay magsisimula ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. At ang pagbabagong iyon ay magpapayanig sa buong baryo. Nakatayo si Lito sa gitna ng kanyang palayan habang hindi maalis ang tingin sa mahiwagang babae na nababalutan ng gintong liwanag. Patuloy na umiihip ang malamig na hangin. Ang mga tangkay ng palay sa paligid ay tila sumasayaw habang kumikislap sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa kakaibang nilalang. Ako po ba ay nananaginip? Nanginginig na tanong ni Lito. Ngumiti ang babae. Hindi, Lito. Tunay akong narito. Napaatras ng bahagya si Lito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Mula pagkabata ay marami na siyang naririnig na kwento tungkol sa mga diwata, engkanto, at mahiwagang nilalang na naninirahan sa kalikasan. Ngunit kailanman ay hindi niya inakalang makakakita siya ng isa. Ako ang mutya ng palay, muling sabi ng babae, tagapagbantay ng mga bukirin at mga ani. Matagal na kitang pinagmamasdan. Lalong nagtaka si Lito. Ako po, opo. Nakikita ko ang iyong paghihirap.
Nakikita ko rin kung paano ka kutsain at apihin ng ibang tao. Napayuko si Lito. Biglang bumalik sa kanyang isip ang lahat ng panlalait na kanyang tiniis sa loob ng maraming taon. Ang mga tawanan, ang mga pangmamaliit, ang mga panghuhusga. Ngunit pinili niyang manahimik sa lahat ng pagkakataon. Hindi po ako perpekto, sabi niya. Ngunit sinisikap ko lamang mabuhay ng marangal. Ngumiti ang mutya. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako. Napatigil si Lito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Dahan-dahang lumakad ang mutya sa gitna ng palayan. Sa bawat hakbang nito ay tila nagiging mas luntian ang mga halaman. Unti-unting tumitibay ang mga tangkay ng palay na winasak ng bagyo. Hindi makapaniwala si Lito sa kanyang nakikita. Ang kalikasan ay may sariling mga mata, sabi ng mutya. Alam namin kung sino ang mabuti. Alam namin kung sino ang sakim. At alam namin kung sino ang may pusong dalisay. Tahimik lamang si Lito. Maraming taon kang nagsumikap. Kahit mahirap ang buhay mo ay hindi ka nandaya. Hindi ka nagnakaw. Hindi ka nanlamang ng kapwa. Naramdaman ni Lito ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon ay may nakapansin sa kanyang kabutihan. May nakakita sa kanyang mga sakripisyo, kaya nais kitang tulungan. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Tulungan po. Tumango ang mutya. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na gintong butil ng palay. Kakaiba ang ningning nito. Para itong maliit na bituin. Lito, kunin mo ito. Dahan-dahang iniabot ng mutya ang gintong butil. Nag-alangan si Lito. Ngunit nang tanggapin niya ito, ay bigla niyang naramdaman ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may enerhiyang pumapasok sa kanyang puso. Ano po ito? Iyan ang butil ng kasaganaan. Isang biyayang ipinagkakaloob lamang sa taong karapat-dapat. Hindi makapaniwala si Lito. Paano ko po ito gagamitin? Ibaon mo ito sa gitna ng iyong bukid bago sumikat ang araw. Ngunit tandaan mo, biglang naging seryoso ang mukha ng mutya. Ang biyayang ito ay may kasamang pagsubok. Nagtaka si Lito. Anong pagsubok po? Kapag pinairal mo ang kasakiman, mawawala ang lahat. Kapag ginamit mo ang biyaya upang mang-api ng kapwa, babalik sa wala ang iyong kayamanan. Tanging kabutihan at pagpapakumbaba lamang ang magpapanatili sa biyayang ito. Tumango si Lito. Nauunawaan ko po. Ngumiti ang mutya. Sana nga. Pagkatapos noon ay unti-unting lumiwanag ang paligid. Kasabay nito ay nagsimulang maglaho ang mahiwagang babae. Sandali po, sigaw ni Lito. Makikita ko pa po ba kayo? Isang matamis na ngiti ang kanyang nakita. Kapag tunay na kailangan mo ako, at tuluyan ng naglaho ang mutya ng palay. Naiwan si Lito na hawak ang gintong butil. Tahimik niyang pinagmasdan ito. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit nagpasya siyang sundin ang sinabi ng mutya. Bago sumikat ang araw, ay nagtungo siya sa gitna ng kanyang bukid. Naghukay siya ng maliit na butas. At doon niya itinanim ang mahiwagang butil. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kubo.
Kinabukasan ay nagtungo siya muli sa kanyang palayan. Ngunit halos matumba siya sa kanyang nakita. Sa lugar kung saan niya itinanim ang gintong butil ay may tumubong kakaibang halamang palay. Mas mataas ito kaysa sa karaniwang palay. Mas matingkad ang kulay nito. At tila kumikislap kapag tinatamaan ng araw. "Ano ito?" bulong ni Lito. Habang nakatingin siya rito ay may napansin siyang isa pang himala. Ang mga palay na dati winasak ng bagyo ay tila muling nabuhay. Naging luntian ang mga ito. Mas malusog kaysa dati. Lumipas ang mga araw. Patuloy na lumalaki ang mga pananim. At habang lumalaki ang mga ito, ay napapansin ng mga tao sa baryo ang kakaibang pagbabago. Isang umaga ay napadaan si Bruno. Bigla itong napahinto. "Teka, bakit parang napakaganda ng bukid ni Lito?" Mabilis siyang tumakbo pa uwi at isinama si Mang Doro. Pagdating nila sa bukid ay parehong nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala. Ang bukid na dati halos wasak na ay ngayon ang pinakamaganda sa buong baryo. Imposible iyon. "May daya ito," sigaw ni Bruno, ngunit wala silang makitang anumang kakaiba. Tahimik lamang na nagtatrabaho si Lito. Mula noon ay nagsimulang magtaka ang buong baryo. Paano nakabangon ang pinakamahirap na magsasaka? Paano naging pinakamalusog ang kanyang mga pananim matapos ang mapaminsalang bagyo? At higit sa lahat, ano ang lihim na nagtatago sa kanyang palayan? Samantala, mula sa malayo ay lihim na nakatingin ang mutya ng palay. Ngunit sa kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Sapagkat alam niyang hindi pa tapos ang mga pagsubok na haharapin ni Lito. May mga taong handang gawin ang lahat upang maagaw ang biyayang kanyang natanggap. Lumipas ang mga linggo matapos makita ng buong baryo ang kahangahangang pagbabago sa bukid ni Lito. Araw-araw ay dinarayo ng mga tao ang kanyang palayan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Habang ang ibang bukirin ay hirap makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo, ang kay Lito ay lalo pang naging luntian at masigla. Makakapal ang mga tangkay nito. Mabibigat ang mga uhay. At tila mas mabilis lumago kaysa sa ordinaryong palay. Isang umaga ay dumating si Aling Rosa. Matagal niyang pinagmasdan ang palayan. "Lito," sabi niya. "Sa tanda kong ito, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang tanim." Ngumiti si Lito. Marahil po ay pinagpala lamang. Tumango si Aling Rosa. Ngunit sa kanyang isip ay alam niyang may kakaibang hiwaga sa likod ng lahat. Samantala, lalong naiinggit sina Mang Doro at Bruno. Mula sa kanilang malawak na bukirin ay tanaw nila ang palayan ni Lito. At bawat araw na lumilipas ay lalo silang nababagabag. "Hindi ito normal," galit na sabi ni Bruno. "Walang paraan para mangyari ito." Tahimik na nakatingin si Mang Doro. Hindi niya matanggap na ang isang magsasakang matagal nilang kinutya ay unti-unting nagiging sentro ng atensyon sa baryo. Noong nakaraang buwan ay halos wala nang natira sa kanyang pananim, sabi niya. Ngayon ay parang siya pa ang magkakaroon ng pinakamalaking ani.
Napakuyom si Bruno. Hahanapin ko ang kanyang lihim. Hindi sumagot si Mang Doro. Ngunit sa kanyang mga mata ay mababanaag ang parehong hangarin. Lumipas pa ang ilang araw. Dumating ang panahon ng pag-aani. Nagtipon-tipon ang mga tao sa baryo upang panoorin ang pag-aani ni Lito. Marami ang nais makakita kung gaano karami ang kanyang makukuha. Nang simulan nilang putulin ang mga uhay, ay agad silang namangha. Bawat kumpol ay mas mabigat kaysa karaniwan. Bawat tangkay ay hitik na hitik sa butil. At habang nagpapatuloy ang pag-aani, ay tila hindi na uubos ang palay. Nakakagulat ito, sigaw ng isang magsasaka. Napakarami. Higit ito sa inaasahan. Sunod-sunod ang bulungan ng mga tao. Maging si Kapitan Isko ay napakamot sa ulo. Hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita. Pagsapit ng hapon ay natapos ang pag-aani. At nang bilangin ang lahat ng sako ng palay ay halos hindi makapaniwala si Lito. Mahigit 5 ulit ang dami nito kumpara sa kanyang dating ani. Napaupo siya sa isang tabi. Hindi niya napigilan ang pagluha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay hindi niya kailangang mangamba kung saan kukuha ng pagkain. Sa unang pagkakataon, ay may sapat siyang ani upang maibenta at may maitabi para sa hinaharap. Habang nakatingin siya sa langit ay tahimik siyang nagpasalamat. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo ay nagngangalit sa galit si Bruno. Imposible, sigaw niya. Walang magsasakang magkakaroon ng ganiyang ani. Inihagis niya ang isang timba sa sobrang galit. Tahimik namang nakaupo si Mang Doro. Ngunit sa kanyang mukha ay mababanaag ang matinding inggit. Hindi niya kailanman naranasan na matalo ng isang taong matagal niyang minamaliit. Kinagabihan ay nagtipon ng ilang kalalakihan sa bahay ni Mang Doro. Isa sa kanila ay nagsabi, may nagsasabing may anting-anting si Lito. May nagsasabi namang may engkantong tumutulong sa kanya. Natawa ang ilan. Ngunit si Mang Doro ay hindi. Kung may lihim siya, malalaman natin. Tumango si Bruno. At sa gabing iyon ay nagsimula silang magplano. Samantala, sa kubo ni Lito ay masaya niyang binibilang ang kanyang kinita. Hindi ito napakalaking kayamanan. Ngunit para sa isang taong sanay sa gutom at kahirapan, napakalaki na nito. Agad niyang binayaran ang kanyang mga utang. Bumili siya ng pagkain at nagtabi ng pera para sa susunod na pagtatanim. Hindi siya nagwaldas, hindi siya nagmayabang, nanatili siyang mapagkumbaba. Kinabukasan ay nagulat ang mga tao sa kanyang ginawa. Sa halip na gastusin ang kanyang kinita para sa luho, bumili siya ng bigas at ipinamahagi sa ilang matatandang mahihirap sa baryo. Pati si Aling Rosa ay nabigyan niya. Lito, hindi mo kailangang gawin ito, sabi ng matanda. Ngumiti siya. Noong wala po akong makain, marami rin pong tumulong sa akin. Kahit kaunti gusto kong makabawi. Natuwa ang maraming tao, ngunit lalong nag-init ang ulo ni Mang Doro at Bruno. Unti-unti kasing nagbabago ang tingin ng baryo kay Lito. Ang dating pinagtatawanan ay nagsisimula ng igalang. Ang dating kinukutya ay unti-unting hinahangaan. At iyon ang bagay na hindi matanggap ng mag-ama.
Pagsapit ng isang gabi ay palihim na nagtungo si Bruno sa bukid ni Lito. May dala siyang lampara. Maingat siyang naglalakad habang sinusuri ang paligid. Hahanapin ko ang lihim mo, bulong niya. Ngunit habang papalapit siya sa gitna ng palayan ay bigla niyang napansin ang kakaibang liwanag sa malayo. Huminto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. May isang anino ng babae na nakatayo sa gitna ng mga palay. Kumikislap ito na parang yari sa ginto. Biglang lumamig ang hangin. Naramdaman ni Bruno ang matinding takot. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay napaatras siya. Hindi niya alam na ang kanyang nakita ay simula pa lamang ng isang hiwagang magpapabago sa kanyang kapalaran. At habang papalapit ang mga susunod na araw, mas lalong lalalim ang lihim ng mutya ng palay. Nanginginig na napaatras si Bruno habang nakatitig sa mahiwagang anyong nakatayo sa gitna ng palayan ni Lito. Tahimik ang buong paligid. Tanging huni lamang ng mga kuliglig at mahinang pagaspas ng hangin ang maririnig. Ngunit para kay Bruno, tila tumigil ang oras. Ang babae sa gitna ng bukid ay hindi pangkaraniwang tao. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng gintong liwanag. Ang kanyang buhok ay kumikislap na parang hinog na palay na tinatamaan ng araw. At sa bawat galaw niya ay tila sumasabay ang mga halamang nakapaligid sa kanya. Anong nilalang iyon? Bulong ni Bruno. Bigla niyang naalala ang mga lumang kwentong naririnig niya noon mula sa matatanda. Mga kwento tungkol sa diwata. Mga kwento tungkol sa mga mutya ng kalikasan. Mga kwentong hindi niya kailanman pinaniwalaan. Ngunit ngayong gabi, tila nabubuhay ang mga alamat sa kanyang harapan. Muling lumingon ang mahiwagang babae sa kanyang direksyon. Nagulat si Bruno. Pakiramdam niya ay direktang tumingin sa kanya ang nilalang. Sa isang iglap ay umihip ang napakalakas na hangin. Namatay ang apoy ng kanyang lampara. Napabalikwas siya sa takot. At nang muli siyang tumingin sa harapan, ay wala na ang mahiwagang babae. Parang bula itong naglaho sa hangin. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bruno. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Halos hingalin siya sa pagmamadali. Pagdating sa kanilang bahay, ay nadatnan niya si Mang Doro na nagpapahinga. "Ama!" sigaw niya. Agad tumayo si Mang Doro. Ano ang nangyari? Maya-maya ay isinalaysay ni Bruno ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit sa halip na matakot ay napaisip ang matandang lalaki. Kung totoo ang nakita mo, sabi niya, ibig sabihin ay may lihim ngang nagtatago sa bukid ni Lito. At iyon ang dahilan kung bakit siya yumaman. Tumango si Bruno. Naniniwala akong may mahiwagang kapangyarihan doon. Napangiti si Mang Doro, ngunit hindi iyon ordinaryong ngiti. Ngiti iyon ng kasakiman. Kung gayon, sabi niya, dapat nating makuha ang kapangyarihang iyon. Hindi sumagot si Bruno, ngunit alam niyang seryoso ang kanyang ama. Samantala, walang kamalay-malay si Lito sa mga binabalak ng mag-ama. Maaga siyang nagising kinabukasan. Masaya niyang pinagmamasdan ang kanyang mga sako ng palay. Ngayon lamang siya nagkaroon ng sapat na pagkain at pera, ngunit hindi pa rin siya nagbago.
Patuloy siyang namuhay ng simple, patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan, at patuloy siyang nagpapasalamat sa bawat biyayang natatanggap. Nang araw ding iyon ay dumalaw si Tandang Selo. Matagal niyang pinagmasdan si Lito bago nagsalita. May gusto akong itanong sa iyo. Opo, sagot ni Lito. Totoo bang may nakita kang kakaibang bagay sa iyong bukid? Biglang natigilan si Lito. Naalala niya ang mutya ng palay. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang katotohanan. Ngumiti si Tandang Selo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Bata pa lamang ako, ay marami na akong naririnig na alamat tungkol sa mutya ng palay. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Alam ninyo po, tumango ang matanda. Sinasabi ng mga ninuno natin na minsan sa bawat maraming taon ay nagpapakita ang mutya ng palay. Ngunit hindi siya nagpapakita sa sakim, hindi siya nagpapakita sa masama, kundi sa taong may mabuting puso. Napaisip si Lito. Unti-unti niyang naunawaan kung bakit siya pinili ng mahiwagang nilalang. Bago umalis si Tandang Selo ay may iniwan itong babala. Mag-ingat ka. Kapag nalaman ng masasamang tao ang tungkol sa biyayang taglay mo, susubukan nila itong agawin. Naging mabigat ang pakiramdam ni Lito. Hindi niya alam kung gaano katotoo ang babalang iyon. Ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niyang may paparating na panganib at hindi siya nagkamali. Kinagabihan ay muling nagtipon sina Mang Doro at Bruno. Kasama nila ang ilang tauhang handang sumunod sa kanilang utos. Ngayong gabi, sabi ni Mang Doro, pupunta tayo sa bukid ni Lito. Hahanapin natin ang pinagmumula ng kanyang swerte. Tumango ang lahat. Bit-bit ang mga sulo, tahimik silang nagtungo sa palayan. Ngunit nang makarating sila sa gitna ng bukid, ay biglang nagbago ang paligid. Umihip ang malamig na hangin. Nagsimulang kumislap ang mga uhay ng palay. At mula sa kadiliman ay muling lumitaw ang gintong liwanag. Isa-isang natigilan ang mga lalaki. Takot na takot silang napatingin sa paligid. Pagkatapos ay isang malakas ngunit magandang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong bukid. Ang biyaya ng kalikasan ay hindi para sa mga sakim, nanginig si Mang Doro. Ano iyon? Sigaw niya, ngunit walang sumagot. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Umalis kayo. Habang may panahon pa, biglang nagsimulang umikot ang malakas na hangin sa kanilang paligid. Napatay ang kanilang mga sulo. Napuno ng takot ang kanilang mga puso. Isa-isang nagsitakbuhan ang mga lalaki. Maging si Bruno ay halos madapa sa pagmamadali. At sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, nakaranas sila ng takot na hindi maipaliwanag. Mula sa malayo ay tahimik na pinagmamasdan sila ng mutya ng palay. Ngunit sa kanyang mukha ay walang galit. May bakas lamang ng lungkot, sapagkat alam niyang ang kasakiman ng tao ay maaaring magdala ng mas malaking kapahamakan. At sa mga darating na araw, isang mas mabigat na pagsubok ang haharapin ni Lito. Pagsubok na maaaring magpabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi sa buong baryo. Lumipas ang ilang araw matapos ang nakakatakot na pangyayari sa palayan ni Lito. Mula noon ay naging usap-usapan sa buong baryo ang kakaibang liwanag na nakita sa bukid. May nagsasabing diwata iyon, may nagsasabing engkanto,
May ilan namang naniniwalang isa lamang iyong katang-isip. Ngunit para kina Mang Doro at Bruno, alam nilang totoo ang kanilang nasaksihan. Hindi nila malimutan ang mahiwagang tinig na umalingaw-ngaw sa gitna ng palayan. Hindi rin nila makalimutan ang malamig na hanging tila nagtaboy sa kanila palabas ng bukid. Sa kabila nito, hindi nawala ang kanilang kasakiman. Sa halip ay lalo pa itong lumaki. Samantala si Lito ay patuloy na namumuhay ng simple. Dahil sa kanyang masagana ani, ay unti-unti na niyang naaayos ang kanyang buhay. Napalitan niya ang ilang sirang bahagi ng kanyang kubo. Nakabili siya ng mga bagong kagamitan sa pagsasaka at higit sa lahat, hindi na siya nagugutom. Ngunit kahit nagkaroon siya ng kaunting ginhawa, ay hindi siya naging mayabang. Isang umaga ay dumating sa kanyang bahay si Aling Rosa. May dala itong maliit na basket. "Lito," sabi nito, "narinig kong marami kang naaning palay." "Opo," nakangiting sagot niya. "Nais ko lamang magpasalamat dahil tinulungan mo ako noong mga nakaraang linggo." Ngumiti si Lito. "Wala po iyon." Ngunit napansin niyang tila malungkot ang matanda. "May problema po ba kayo?" Napayuko si Aling Rosa. Nag-atubili muna ito bago nagsalita. "May sakit ang aking apo. Wala kaming perang pambili ng gamot." Natahimik si Lito. Alam niyang hindi pa rin sapat ang kanyang pera para tulungan ang lahat. Ngunit naalala niya ang mga araw na siya naman ang nangangailangan. Agad siyang kumuha ng kaunting ipon. Iniabot niya ito kay Aling Rosa. "Lito, hindi maaari," sabi ng matanda. "Tanggapin ninyo po. Gamitin ninyo para sa inyong apo." Napaluha si Aling Rosa. Paulit-ulit siyang nagpasalamat bago umalis. Hindi alam ni Lito na may isang pares ng mata ang lihim na nakamasid sa kanya. Mula sa malayong bahagi ng palayan ay tahimik siyang pinagmamasdan ng mutya ng palay. May ngiti sa kanyang mukha. Kinagabihan ay muling nagpakita ang mutya. Nagulat si Lito nang makita ang gintong liwanag sa labas ng kanyang kubo. Agad siyang lumabas. "Kayo po," ngumiti ang mutya. "Lito, masaya akong makita kang ginagamit ang iyong biyaya sa mabuting paraan." Napayuko si Lito. "Hindi po ako karapat-dapat sa papuri. Marami pa rin pong tao ang mas nangangailangan kaysa sa akin." Lalong ngumiti ang mutya. At doon niya sinabi ang isang bagay na ikinagulat ni Lito. "Ang ginawa mo ngayong araw ay bahagi ng unang pagsubok." "Pagsubok?" tanong niya. Tumango ang mutya. "Ang biyayang natanggap mo ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa iyong puso." Napaisip si Lito. Kung pinili mong maging maramot, magsisimula nang mawala ang biyayang ibinigay sa iyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Talaga po?" "Opo. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kabutihang ginagawa mo sa kapwa." Nakatitig lamang si Lito sa mutya. Habang nagsasalita ito, ay tila lalo pang lumiwanag ang paligid. "Ngunit tandaan mo," biglang naging seryoso ang mukha ng mutya. "Hindi pa tapos ang iyong mga pagsubok. Ano pa po ang mangyayari?" Bumuntong hininga ang mahiwagang nilalang. "May paparating na panganib."
At may isang taong handang gawin ang lahat upang makuha ang biyayang nasa iyo. Naisip agad ni Lito sina Mang Doro at Bruno. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ay nagsimulang maglaho ang mutya. Magtiwala ka sa kabutihan. Iyan ang iyong magiging lakas. At tuluyan na itong naglaho. Naiwan si Lito na maraming iniisip. Samantala, sa bahay ni Mang Doro ay may nagaganap na lihim na pagpupulong. Galit na galit ang mayamang lalaki. Hindi ko matatanggap na si Lito ang pinakaginagalang ngayon sa baryo. Sigaw niya. Tumango si Bruno. Ama, kailangan nating malaman ang kanyang lihim. Napaisip si Mang Doro. Pagkatapos ay isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kung hindi niya sasabihin ang lihim niya, mapipilitan natin siya. Kinabukas ay kumalat ang isang masamang balita sa buong baryo. May nawawalang supot ng salapi mula sa bahay ni Mang Doro at ang unang taong kanyang pinagbintangan ay si Lito. Nagulat ang buong baryo. Hindi makapaniwala si Aling Rosa, hindi makapaniwala si Tandang Selo. Ngunit dahil si Mang Doro ang pinakamakapangyarihang tao sa lugar, marami ang agad naniwala sa kanya. Tinawag si Lito sa harap ng kapitan ng baryo. Lito, sabi ni Kapitan Isko, may paratang laban sa iyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong paratang po? Pinagbibintangan kang nagnakaw. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lito. Hindi siya makapagsalita. Buong buhay niya ay hindi siya nagnakaw kahit kailan. At ngayon ay sinisira ng isang kasinungalingan ang kanyang pangalan. Sa gilid ng pulutong ay nakatayo sina Mang Doro at Bruno. May mga ngiting hindi maitago sa kanilang mga labi, ngunit hindi nila alam na may isang mahiwagang nilalang na nakamasid mula sa malayo. At hindi nito hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Subalit bago malantad ang katotohanan, haharap muna si Lito sa pinakamahirap na pagsubok ng kanyang dangal. Maagang nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Usap-usapan ng lahat ang paratang laban kay Lito. Ang dating mahirap na magsasakang kinukutya ay ngayon na may pinagbibintangang magnanakaw. Nakaupo si Kapitan Isko sa harap ng mga mamamayan. Sa kanyang kanan ay sina Mang Doro at Bruno. Sa kanyang kaliwa naman ay si Lito. Tahimik lamang si Lito, ngunit sa kanyang dibdib ay mabigat ang kanyang nararamdaman. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil nasasaktan siyang pinagbibintangan sa kasalanang hindi niya ginawa. Tumayo si Mang Doro. Kapitan, malakas niyang sabi. Noong isang gabi ay nawala ang aking supot ng salapi. At ang tanging taong may dahilan upang nakawin iyon ay si Lito. Nagbulungan ang mga tao. May ilan na naniwala agad. May ilan namang nagduda. Tumayo si Kapitan Isko. Lito, ano ang masasabi mo? Huminga ng malalim si Lito. Wala po akong kinalaman sa pagkawala ng salapi. Hindi po ako magnanakaw. Ngunit agad siyang pinutol ni Bruno. Siyempre, iyan ang sasabihin mo. Lahat ng magnanakaw ay ganyan ang sinasabi. Nagkaroon ng ingay sa paligid. Napayuko si Aling Rosa habang nakatingin kay Lito. Alam niyang hindi iyon kayang gawin ng mabait na magsasaka. Tumayo rin si Tandang Selo. Hindi ako naniniwala na si Lito ang kumuha. Agad siyang tiningnan ni Mang Doro. May ebidensya ka ba?
Natahimik ang matanda. Wala siyang maipakitang patunay. Katulad din ng walang maipakitang patunay si Mang Doro. Ngunit dahil sa kanyang impluensya, marami ang pumapanig sa kanya. Muling nagsalita si Kapitan Isko. May nakakita ba kay Lito malapit sa bahay ni Mang Doro nung gabing nawala ang salapi? Biglang tumayo ang isa sa mga tauhan ni Mang Doro. Ako po. Napatingin ang lahat sa kanya. Nakita ko si Lito na naglalakad malapit sa bahay ni Mang Doro. Nagbulungan ang mga tao. Hindi alam ni Lito na nagsisinungaling ang lalaki. Binayaran ito ni Mang Doro upang tumestigo laban sa kanya. Lito? Tanong ng kapitan. Totoo bang dumaan ka roon? Tumango si Lito. Opo, pero dumaan lamang po ako. Galing ako sa palengke noon. Napangiti si Bruno. Para sa kanya ay sapat na yon upang lalong pagdudahan si Lito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawalan ng katatagan ng magsasaka. Hindi po ako magnanakaw. Iyan lamang ang katotohanan. Lumipas ang ilang oras ng pagtatanong, ngunit walang lumabas na malinaw na ebidensya. Sa huli ay nagsalita si Kapitan Isko. Dahil walang sapat na patunay, hindi natin maaaring hatulang nagkasala si Lito. Nagulat sina Mang Doro at Bruno. Hindi nila inaasahang ganoon ang magiging pasya. Ngunit hindi doon nagtapos ang problema. Bagaman walang hatol laban kay Lito, nagsimulang magduda ang ilang tao sa kanya. Kapag dumaraan siya sa kalsada, may ilan na bumubulong, may ilan na umiiwas, may ilan na nagtatanong kung siya nga ba ang kumuha ng salapi. Masakit iyon para kay Lito. Mas masakit pa kaysa noong siya ay kinukutya dahil sa kanyang kahirapan. Sapagkat ngayon, ang kanyang dangal ang sinisira. Kinagabihan ay nagtungo siya sa kanyang palayan. Umupo siya sa gitna ng mga halamang palay. Tahimik niyang pinagmasdan ang buwan. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito, bulong niya. Pero hindi ako susuko. Maya-maya ay nagsimulang kumislap ang mga uhay. Unti-unting lumitaw ang gintong liwanag at mula rito ay nagpakita ang mutya ng palay. Lito, tumayo siya. Mutya, may lungkot sa kanyang mukha. Nakikita ko ang iyong paghihirap, sabi ng mutya. Nakikita ko rin ang kawalan ng katarungan. Napayuko si Lito. Hindi ko po maintindihan kung bakit may mga taong gustong sirain ang kapwa. Tahimik na tumingin ang mutya sa kalangitan. May mga pusong nilalamon ng inggit. At kapag hinayaan nila itong lumaki, nawawala ang kanilang kabutihan. Napaisip si Lito. Alam niyang tinutukoy nito sina Mang Doro at Bruno. Ano po ang dapat kong gawin? Ngumiti ang mutya. Patuloy mong gawin ang tama. Ang katotohanan ay parang araw. Maaari itong matakpan ng ulap, ngunit hindi habang buhay. Nagbigay ng lakas ng loob ang mga salita ng mutya. Ngunit bago ito maglaho, ay nagbigay ito ng isa pang babala. Mag-ingat ka. Hindi pa tapos sina Mang Doro. Mas magiging mapanganib sila. At sa isang kisap mata ay naglaho muli ang mahiwagang nilalang. Samantala sa bahay ni Mang Doro ay nagngangalit sa galit ang mayamang magsasaka. Palpak! Sigaw niya. Hindi natin siya napabagsak. Yumuko ang kanyang mga tauhan. Ngunit si Bruno ay tila may naisip. Ama, napatingin si Mang Doro.
Kung hindi natin siya mapabagsak gamit ang kasinungalingan, hahanapin natin ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Nangislap ang mga mata ni Mang Doro, at sa gabing iyon ay nagpasya silang pasukin muli ang palayan ni Lito. Ngunit hindi nila alam na sa pagkakataong ito, may mas malaking hiwagang naghihintay sa kanila at maaaring tuluyan ng mabunyag ang sikreto ng mutya ng palay. Hindi makatulog sina Mang Doro at Bruno ng gabing iyon. Patuloy silang inuusig ng inggit at galit. Habang lalo pang gumaganda ang buhay ni Lito, lalo namang bumibigat ang kanilang kalooban. Para sa kanila, hindi katanggap-tanggap na ang isang taong matagal nilang minamaliit ay unti-unting nagiging huwaran ng buong baryo. Nakaupo si Mang Doro sa kanilang balkonahe habang nakatanaw sa malayong palayan. May lihim doon, mahina niyang sabi. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano iyon. Tumango si Bruno. Ako man, ama. Naniniwala akong may nakatagong kayamanan o mahiwagang bagay sa bukid ni Lito. Muling naalala ni Bruno ang nakita niyang gintong anyo sa gitna ng palayan. Hanggang ngayon ay hindi niya iyon makalimutan. Sa halip na matakot, lalo lamang siyang naging mausisa. At dahil sa labis na kasakiman, handa siyang gawin ang lahat upang makuha ang lihim na iyon. Kinabukasan ay lihim nilang ipinatawag ang tatlo nilang pinagkakatiwalaang tauhan. Pagdating ng mga ito ay agad nagsalita si Mang Doro. Ngayong gabi, pupunta tayo sa bukid ni Lito. Hahanapin natin ang pinagmumulan ng kanyang swerte. Nagkatinginan ang mga tauhan. May ilan sa kanila ang natatakot dahil sa mga kwentong kumakalat tungkol sa mahiwagang nilalang sa palayan. Ngunit walang sino man ang nangahas tumanggi. Pagsapit ng gabi ay natakpan ng ulap ang buwan. Madilim ang buong baryo. Habang natutulog ang karamihan ay palihim na nagtungo sina Mang Doro, Bruno at ang kanilang mga tauhan sa bukid ni Lito. Bitbit nila ang mga sulo at pala. Tahimik silang naglalakad. Ngunit habang papalapit sila sa gitna ng palayan, ay may kakaiba silang napansin. Ang mga halamang palay ay tila kumikislap sa dilim. Parang may maliliit na bituing nakasabit sa bawat uhay. Napahinto ang isa sa mga tauhan. Mang Doro, parang hindi po tama ito. Tumahimik ka, galit na sagot ng matanda. Nagpatuloy sila. Pagdating sa gitna ng palayan ay nagsimulang maghukay ang mga tauhan. 1, 2, 3. Palalim ng palalim ang kanilang hinuhukay. Ngunit wala silang makita. Lumipas ang ilang minuto. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napatigil ang lahat. Kasunod nito ay nagsimulang umindayog ang mga halamang palay kahit wala namang malakas na hangin. Unti-unting lumamig ang paligid. Ama, mahinang sabi ni Bruno. May kaba na sa kanyang tinig. Ngunit bago pa makasagot si Mang Doro ay biglang nagliwanag ang buong palayan. Napaatras silang lahat. Mula sa gitna ng bukid ay lumitaw ang isang gintong sinag. At mula sa sinag na iyon ay dahan-dahang lumitaw ang isang napakagandang babae. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang kanyang buhok ay tila yari sa gintong hibla ng palay. Ang kanyang kasuotan ay kumikislap na parang umagang natatakpan ng hamog. At sa kanyang mga mata
ay mababanaag ang kapangyarihang hindi maipaliwanag. Ang mutya. Nanginginig na bulong ng isa sa mga tauhan. Biglang lumuhod ang dalawa sa sobrang takot. Ngunit si Mang Doro ay nanatiling nakatayo. Bagaman nanginginig ang kanyang katawan, nanaig pa rin ang kanyang kasakiman. Ikaw ba ang dahilan ng pagyaman ni Lito? Sigaw niya. Tahimik lamang na tumingin ang mutya sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita ito. Si Lito ay hindi yumaman dahil sa mahika lamang. Siya ay pinagpala dahil sa kanyang kabutihan. Napangisi si Mang Doro. Kabutihan? Mas mahalaga ang kayamanan kaysa kabutihan. Biglang nagbago ang mukha ng mutya. Nawala ang kanyang ngiti. At sa unang pagkakataon ay nakita nila ang kanyang matinding kapangyarihan. Umihip ang napakalakas na hangin. Namatay ang lahat ng kanilang sulo. Nayanig ang lupa. At ang mga halamang palay ay tila bumuo ng pader sa kanilang paligid. Nagtilian ang mga tauhan. Ang ilan ay napasubsob sa putikan. Ang biyaya ng kalikasan ay hindi maaaring angkinin ng taong sakim. Malakas na sabi ng mutya. Babala na ito. Umalis kayo. Ngunit sa halip na makinig ay sumigaw si Bruno. Kung hindi mo ibibigay ang lihim mo, kukunin namin ito. Biglang kumidlat sa kalangitan. Kasunod nito ay bumagsak ang isang malakas na kulog. Napaupo si Bruno sa takot. Ngayon lamang niya naranasan ang ganoong pakiramdam. Pakiramdam na wala siyang kapangyarihan. Pakiramdam na wala siyang laban. Umalis kayo, muling utos ng mutya. Sa pagkakataong ito ay wala nang tumutol. Takot na takot silang nagsitakbuhan palabas ng bukid. Habang tumatakbo ay paulit-ulit nilang naririnig ang pagaspas ng mga halamang palay na tila may sariling buhay. Samantala, sa kanyang kubo ay nagising si Lito dahil sa kakaibang liwanag sa labas. Mabilis siyang lumabas. At mula sa malayo ay nakita niya ang mga taong tumatakbo palabas ng kanyang palayan. Kasabay nito ay nakita niya ang gintong liwanag na unti-unting nawawala. Alam niya kung sino ang naroon. Alam niyang muli siyang pinrotektahan ng mutya ng palay. Ngunit hindi niya alam na habang lumalala ang kasakiman ni Mang Doro at Bruno, lalo rin silang papalapit sa kapahamakang sila mismo ang lilikha. At sa mga susunod na araw, isang matinding sakuna ang susubok sa buong baryo. Sakunang magpapakita kung sino ang tunay na mabuti at kung sino ang nabubuhay para lamang sa sarili. Lumipas ang ilang araw matapos ang mahiwagang pangyayari sa palayan ni Lito. Ngunit sa halip na matuto mula sa kanilang karanasan, lalo lamang tumigas ang puso ni Mang Doro at Bruno. Bagaman takot sila sa mutya ng palay, hindi pa rin nawala ang kanilang inggit. Samantala, si Lito ay patuloy na nagtatrabaho ng tahimik. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang tagumpay. Patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan at nagbibigay ng payo sa mga kapwa magsasaka. Dahil dito, marami sa mga taga-baryo ang nagsimulang humanga sa kanya. Ngunit habang nagiging maayos ang buhay ng mga tao, may isang panganib na unti-unting lumalapit. Isang umaga, napansin ng mga matatanda sa baryo ang kakaibang pagbabago ng panahon. Maitim ang mga ulap
Kahit maliwanag pa ang umaga. Mainit ang hangin, ngunit may kasamang kakaibang lamig. Maging ang mga ibon ay tila balisa. May hindi magandang mangyayari, sabi ni Tandang Selo habang nakatingala sa langit. Hindi siya pinansin ng karamihan. Ngunit pagsapit ng gabi ay nagsimulang umihip ang napakalakas na hangin. Kasunod nito ay bumuhos ang walang tigil na ulan. Unti-unting umapaw ang ilog malapit sa baryo. Nagkaroon ng matinding baha. Nagsimulang mabahala ang mga tao. Kinabukasan ay mas lumala pa ang sitwasyon. Maraming bahay ang pinasok ng tubig. May mga pananim na nalunod. May mga hayop na inanod ng rumaragasang baha. Nagkagulo ang buong baryo. Takot na takot ang mga tao. Patuloy ang pagtaas ng tubig. Maging ang malalawak na bukirin ni Mang Doro ay nalubog sa baha. Galit na galit siyang nakatanaw sa kanyang mga pananim. Maraming taon niyang pinaghirapan ang mga iyon. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras ay unti-unti itong nasisira. Samantala, nasa mataas na bahagi ng baryo ang kubo ni Lito. Bagaman naapektuhan din siya, hindi gaanong malala ang pinsala sa kanyang lugar. Nang makita niya ang paghihirap ng mga tao, agad siyang kumilos. Tinipon niya ang ilan sa kanyang mga naaning bigas. Inilagay niya ang mga ito sa mga sako. Pagkatapos ay nagsimula siyang mamahagi ng pagkain sa mga pamilyang naapektuhan ng baha. Lito, itabi mo na lang iyan para sa sarili mo, sabi ng isang kapitbahay. Ngunit umiling siya. Kapag ako lamang ang may pagkain habang nagugutom ang iba, hindi rin ako magiging masaya. Dahil dito ay lalo siyang hinangaan ng mga tao. Maging ang mga dati niyang nangungutya ay nagsimulang mahiya sa kanilang mga ginawa. Lumipas ang ilang araw, patuloy pa rin ang pag-ulan. Patuloy ding tumataas ang tubig. Dumating ang sandaling kinailangan ng lumikas ng maraming pamilya. Nagmistulang dagat ang ilang bahagi ng baryo. Sa gitna ng kaguluhan ay isang batang lalaki ang biglang natangay ng malakas na agos. Nagsigawan ang mga tao, "Tulong! May batang inaanod!" Walang makalapit dahil sa lakas ng tubig. Ngunit nang makita iyon ni Lito ay hindi siya nagdalawang isip. Agad siyang tumalon sa baha. "Lito!" Sigaw ng mga tao, ngunit hindi siya tumigil. Buong lakas siyang lumangoy laban sa agos. Ilang beses siyang muntik matangay, ngunit hindi siya sumuko. Sa wakas ay naabot niya ang bata. Mahigpit niya itong niyakap. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang dinala pabalik sa ligtas na lugar. Nang makarating sila sa pampang, ay nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Marami ang napaluha. Ang ina ng bata ay lumuhod sa harap ni Lito. "Maraming salamat. Utang namin sa iyo ang buhay ng anak ko." Ngunit ngumiti lamang si Lito. "Wala po iyon." Sa malayo ay tahimik na pinagmamasdan siya ng mutya ng palay. May ngiti sa kanyang mukha. Sapagkat muli na namang pinatunayan ni Lito na mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa kanilang bahay na halos napapalibutan na ng baha, nakaupo sina Mang Doro at Bruno. Nasira ang marami nilang pananim. Nalugi sila ng malaki. At sa kauna-unahang pagkakataon ay naranasan nila ang matinding paghihirap.
Ama, mahina at malungkot na sabi ni Bruno. Ano na ang mangyayari sa atin? Hindi agad nakasagot si Mang Doro. Ngayon lamang niya naramdaman ang sakit na matagal na naranasan ng mga mahihirap na kanyang minamaliit. At sa kanyang puso ay nagsisimula ng sumibol ang pagsisisi. Ngunit hindi pa tapos ang sakuna. Sapagkat sa mga susunod na araw ay mas lalong lalakas ang baha. At isang mahalagang desisyon ang kakailanganing gawin ni Lito. Desisyong maaaring magligtas sa buong baryo o maglagay sa kanya sa matinding panganib. Patuloy ang malakas na pag-ulan sa loob ng ilang araw. Ang maliit na ilog na dati tahimik na dumadaloy sa gilid ng baryo ay naging isang rumaragasang agos na nagdadala ng putik, mga sanga ng puno at kung ano-anong bagay. Lalong tumaas ang baha. Maraming pamilya ang nawala ng tahanan. Maraming bukirin ang tuluyang nalubog sa tubig. Ang buong baryo ay nabalot ng takot at pangamba. Araw at gabi ay abala si Lito sa pagtulong sa kanyang mga kababayan. Hindi niya iniisip ang sarili niyang pagod. Hindi niya iniisip ang kanyang natitirang ipon. Ang mahalaga sa kanya ay walang magutom at walang mapahamak. Dahil dito, unti-unting nagbago ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Ang dating kinukot siya ay siya na ngayong inaasahan ng lahat. Ang dating minamaliit ay siya ngayong nagbibigay ng pag-asa. Isang umaga ay dumating si Kapitan Isko sa bahay ni Lito. Halata sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Lito, sabi niya, may malaking problema tayo. Ano po yun, Kapitan? May bahagi ng pilapil sa may ilog na malapit ng bumigay. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Alam niyang kapag bumigay ang pilapil, mas maraming tubig ang papasok sa baryo. At kapag nangyari iyon, maaaring tuluyang maanod ang maraming bahay. May magagawa pa po ba tayo? Tanong niya. Huminga ng malalim ang kapitan. May paraan, ngunit mapanganib. Hindi nagatubili si Lito. Sabihin ninyo po. Ipinaliwanag ni Kapitan Isko na kailangan nilang patibayin ang bahagi ng pilapil na unti-unti nang guguho. Ngunit dahil sa lakas ng agos, halos walang gustong lumapit doon. Maraming natatakot, maraming nangangambang matangay ng tubig. Tumingin si Lito sa direksyon ng ilog. Pagkatapos ay nagsalita siya. Pupunta ako. Nagulat si Kapitan Isko. Lito, delikado iyon. Alam ko po, pero kung wala tayong gagawin, mas marami ang mapapahamak. Hindi na nakapagsalita ang kapitan. Makalipas ang ilang sandali ay nagtipon ang ilang kalalakihan upang samahan si Lito. Bitbit nila ang mga sako ng buhangin at mga troso. Mabilis silang nagtungo sa pilapil. Pagdating nila roon ay nakita nila ang tunay na kalagayan. May malaking bitak na sa gilid ng pilapil. Sa bawat hampas ng tubig ay lalo itong lumalaki. Kapag hindi ito naayos agad, anumang oras ay maaari itong bumigay. Agad silang nagsimulang magtrabaho. Isa-isang inilagay ang mga sako ng buhangin. Nagbuhat sila ng mabibigat na troso. Nakikipaglaban sila sa malakas na ulan at rumaragasang tubig. Lumipas ang ilang oras. Halos hindi na maramdaman ni Lito ang kanyang mga braso dahil sa pagod. Ngunit hindi siya tumigil. Nang sandaling iyon ay may malakas na ugong na narinig. Napalingon ang lahat.
at nakita nilang mas lumaki ang bitak sa pilapil. "Magsiurong kayo!" sigaw ng isa sa mga lalaki. Ngunit huli na. Sa isang malakas na pagsabog ng tubig, bumigay ang bahagi ng pilapil. Rumagasa ang napakalakas na agos. Nagkagulo ang lahat. May mga natumba. May mga napasigaw. May mga halos matangay. At sa gitna ng kaguluhan ay may nakita si Lito. Isang batang babae ang nadulas at nahulog malapit sa rumaragasang tubig. Hindi na siya nag-isip. Agad siyang tumakbo. "Lito!" sigaw ng mga tao. Ngunit hindi siya huminto. Sa huling sandali ay naabot niya ang bata. Niyakap niya ito at itinulak patungo sa ligtas na bahagi ng pilapil. Ngunit dahil doon, siya naman ang nawalan ng balanse. Napahiyaw ang mga tao. Nakita nilang nahulog si Lito sa malakas na agos. "Lito! Lito!" Paulit-ulit ang sigaw ng mga tao. Tinangay siya ng rumaragasang tubig. Piliting lumangoy man, napakalakas ng agos. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang hinihigop ng ilog. Habang nawawalan siya ng lakas, ay naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang kahirapan, ang mga taong kumutya sa kanya, ang mga taong tumulong sa kanya, at ang mutya ng palay. Unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Ngunit sa sandaling iyon ay may nakita siyang gintong liwanag sa ibabaw ng tubig. Pamilyar na pamilyar ang liwanag na iyon. At mula rito ay lumitaw ang mutya ng palay. Hindi alam ng mga tao kung ano ang kanilang nakita. Ngunit tila biglang humina ang agos sa paligid ni Lito. Parang may hindi nakikitang kamay na umaakay sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay natagpuan siya ng mga lalaki sa mababaw na bahagi ng ilog. Agad nila siyang hinila papunta sa pampang. Walang malay si Lito. Nagtipon ang mga tao sa paligid niya. Marami ang umiiyak. Marami ang nananalangin. Maging si Mang Doro at Bruno ay naroon. Tahimik silang nakatingin. Ngayon nila lubos na naunawaan ang uri ng taong si Lito. Handa itong isugal ang sariling buhay para sa iba. Makalipas ang ilang minuto ay umubo si Lito. Unti-unti siyang nagkamalay. Napuno ng saya ang mga tao. May ilan pang napaluha sa tuwa at sa unang pagkakataon, lumapit si Mang Doro sa kanya. Nakayuko ito, punong-puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. "Lito," mahina ang kanyang tinig. "Patawarin mo ako." Nagulat ang lahat, pati si Bruno ay napayuko rin. Sa wakas ay nagsisimula ng matunaw ang kanilang matitigas na puso. Ngunit may isang huling pagsubok pang naghihintay. At kasabay nito ay mabubunyag ang tunay na dahilan kung bakit pinili ng mutya ng palay si Lito. Tahimik ang buong baryo matapos ang trahedyang muntik kumitil sa buhay ni Lito. Ang ulan ay unti-unti nang humina, na para bang napagod na rin ang langit sa pag-iyak. Ang ilog na rumagasa ay nagsisimula ng kumalma. Ngunit sa puso ng mga tao, mas malakas ang pagbabagong naganap kaysa sa anumang bagyo. Nakaupo si Lito sa isang maliit na silong habang ginagamot ang kanyang mga sugat. Sa kanyang paligid ay naroon ang mga taong dati siyang kinukutya.
Ngayon, iba na ang kanilang mga tingin. May respeto, may paghingi ng tawad, at may pag-asa. Lumapit si Mang Doro. Mabagal ang kanyang lakad. Hindi na ito ang mayabang na matandang lagi nilang nakikita noon. "Anak," mahina niyang sabi. Yumuko siya ng tuluyan. "Patawarin mo ako." Napatingin si Lito sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. Sa lahat ng sakit na idinulot sa kanya ng mag-ama, ngayon lamang niya narinig ang ganitong paghingi ng tawad. Sa gilid naman ay nakaluhod si Bruno. "Ako rin," umiiyak niyang sabi. "Marami akong nagawang masama sa'yo. Hindi ko inisip ang damdamin mo." Tahimik si Lito, ngunit sa kanyang puso ay wala ng galit. Dahil ang taong minsang nasanay sa hirap ay natutong magpatawad. Dahan-dahan siyang nagsalita. "Pinapatawad ko kayo." Nag-iyakan ng ilang tao. Ang baryo na matagal na nababalot ng inggit at pagmamataas ay unti-unting binubuo ng pagpapakumbaba at pag-asa. Sa sandaling iyon ay muling nagliwanag ang palayan ni Lito sa di kalayuan. Isang gintong sinag ang bumaba mula sa langit. Natahimik ang lahat. Dahan-dahang lumitaw ang mutya ng palay, ngunit ngayon, hindi na ito nakakatakot. Sa halip, ito ay mapayapa. "Lito," malumanay nitong tinig. Ngumiti si Lito. "Mutya." Lumapit ang mahiwagang nilalang. "Natapos mo na ang iyong mga pagsubok. Ang unang biyaya ay hindi kayamanan. Ito ay dangal. Ang ikalawa ay lakas. Ito ay sakripisyo. At ang huli, tumigil ito sandali. Ang pinakamalaking biyaya ay ang puso mong hindi nagbago kahit binigyan ka ng kapangyarihan." Namilog ang mga mata ni Lito. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Nagpatuloy ang mutya. "Dahil pinili mong manatiling mabuti kahit kaya mo nang magyabang. Dahil pinili mong tumulong kahit ikaw ay pinapahirapan. At dahil iniligtas mo ang iba kahit ang sarili mo ang kapalit. Ikaw ngayon ang tunay na tagapag-ingat ng palay." Biglang kumislap ang buong paligid. Ang mga palayan ay mas lalong naging luntian. Ang ani sa mga sumunod na buwan ay naging sagana para sa buong baryo. Wala ng gutom, wala ng inggit. Unti-unting nagbago ang pamumuhay ng lahat. Si Mang Doro ay ibinenta ang bahagi ng kanyang lupain upang tumulong sa mahihirap. Si Bruno ay nagsimulang magtrabaho kasama si Lito, hindi bilang kaaway, kundi bilang kaibigan. At si Lito ay nanatiling isang simpleng magsasaka. Ngunit ngayon, siya ay iginagalang ng buong bayan. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa palayan, muling nagpakita ang mutya ng palay. "Matuto kang alagaan ng biyayang ito," sabi nito. "Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga susunod pang henerasyon." Tumango si Lito. "Opo." Ngumiti ang mutya. At unti-unti itong naglaho sa gintong liwanag. Mula noon, ang palayan ni Lito ay naging simbolo ng pag-asa. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o lupa, kundi sa kabutihan ng puso. At sa mga taong marunong magmahal kahit sila ay nasaktan, wakas.